Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, Senator Vic Zubiri, sinupalpal si Idol Robin Padilla. At patuloy ang pagbatikos ng mamamayan kay Robin Padilla. Kasama na itong si Gibo Chidoro ng DND Secretary. Yan guys, patuloy na binabatikos itong si Idol Robin. Dahil nga doon sa pahayag niya, lumalabas kasi na parang talagang maka-China ang dating niya. At ayaw niya sa mga Amerikano na nandyan daw. Na nung nagka-hearing guys, binlag ko na rin dyan sa inyo, sinasabi niya, bakit nandyan yung mga Amerikano? Hindi ba natin kaya? Di ba? Bakit kailangan tulong ng mga Amerikano? At sila pa yung nagpo-provoke, sabi niya, para lalong uminit ang tensyon sa West Philippine Sea. Dahil nandyan ang Amerikano. Kasi guys, yan ang mga narrative nung nakaraang administrasyon. Di ba? Kasi yung parang isip ni Idol Robin, panahon pa ni Duterte sa ngayon tapos na yon. Namulat na ang taong bayan. Na ang narrative nung panahon ni Pangulong Duterte, at meron pa namang natira hanggang sa ngayon, na kontra sa Amerikano, ayaw nilang makipagkaibigan tayo sa Amerika dahil daw magagalit ang China at gegerahin tayo, madadamay din tayo sa away ng Amerika at China dahil dyan sa Taiwan. So unang-una, hindi naman ang nabubuli ang US, di ba? Sila pa nga yung tumutulong sa atin. At itong US na to, matagal na natin tong Mutual Defense Treaty, 1950s pa yan. Kasanggana natin yan. So kung ano mong mangyari sa atin o sa Amerika, ay tutulong ang bawat bansa. So sa tingin kasi ni Idol Robin, na at ng mga iba pang mga Pilipinong nakakalungkot na maka-China, ginagamit lang tayo ng Amerika. Di ba? So, yun ang lumalabas kasi guys, kaya ayaw nila sa Amerika. Ganyan din ang sinabi ni Pangulong Duterte, di ba? Naalala nyo? Ang nasa isip din niya, gigirain tayo ng China. So, ano nangyari doon sa 6 years niya, di ba? Unang-una, matapang sang nangampay niya, yung jet ski daw, sasakay siya ng jet ski, itatayo yung bandila ng Pilipinas. Na sinisingil sa noon, di ba, ng mga taong bayan. Asan na, ba't wala ka pa sa jet ski? Yung pala nakipagkaibigan sa China. Naging BFF niya. At sinabi pa niya na ang Pilipinas ay magiging province ng China. Di ba? Pero sa pakikipagkaibigan niya, pakikipag-close na sa China, tsaka naman tayo inabuso ng China. Di ba? Pinaulan na niya diplomat protest, di ba? Walang nangyayari. Binangga yung ating bangka noon, 22 na mangingisda, pinabayaan lang. Wala rin nangyayari, pinabayaan lang. So nakita nila ang China na maluwag itong si Pangulong Duterte at pinangakuan siya, di ba? Na maraming project, guys. Ang pagkakalam natin, $22 billion ang pinangako diyan. Pero nung matapos ang termino ni Pangulong Duterte, nag-cancel kagaya na yung North Rail trend, di ba? Yung pupunduhan sana pero nag-stop na hindi na tinuloy. So nasa 2 billion lang ata, parang kumbaga patikim lang. Pero sa dami ng pinangako ng China, walang nagawa. At ang daming kaguluhan pa yung ginawa, di ba? Yung Pogo, di ba? Pinayagan niya ng Pangulong Duterte at ngayon, sila yung nag-uumpisa sa kaguluhan. Nag-scam hub sila, nagpapalaganap ng prostitute, nag-a-addict, ang daming problema. Kaya ngayon, may panukala ngayon na talagang tanggalin na yan. Ang chairman niyan, si Senator Gatchalian. So yun guys, sa salita pa lang kasi, nakakita na natin mga kababayan na talagang maka-China, itong si Idol Robin, itanggi man niya yan, yan ang lumalabas. Iba-ibang mga organization to, mga professional, kahit sa Senado, di ba? Mga grupo, di ba? Mga taong bayan. Makita mo sa comments naman binabati ko itong si Idol Robin dahil nga sa pahayag niya na tila ba parang pinapagalitan pa niya yung ating mga militar o mga Coast Guard na parang hindi sila gagalaw na pag wala ang China. Pero sabi naman ng
Colonel Abu na kanilang mataas dyan, ginagawa lahat kahit wala yung Amerikano. Ay kaya natin. Nandiyan yung Amerikano, sabi niya wala, kaya natin. So narito muna guys, papakita muna natin yung pahayag. Pagkatapos niyang yung hearing na parang pinapagalitan pa nga ni Idol Robin Padilla yung mga Coast Guard natin o military, eh nagsalita itong si Senate President Juan Ming Zubiri. Ito ang kanyang pahayag dyan kay Idol Robin para sa palpalan din at iigit na kailangan natin ang ating kaalyado o mga allies na bansa. Ito guys, parinig ko lang sa inyo. Pero sa totoo lang, mga kababayan, na nakikinig po na yun, kung masyado naging agresibo ang China sa atin, sa pananaw ko, magkaroon po ng conventional warfare, matagal na po 3 araw ang mga maiiwan sa ating mga conventional equipment and forces. And then we will have to go into a guerrilla warfare. And we cannot do it alone. Hindi po natin kayang gawin ito na mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kaalyado, whether we like it or not. In this position now of China, Mr. Chairman, on the 10-9, ako'y natuwa. Hindi po ako nagalit, ako'y natuwa. Dahil marami po nagalit. Marami na po nagalit sa ating kapitbahay sa norte. Dahil pati sinakop nila ang India, teritoryo ng India, na never before po sila nagkondena sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Ngayon po, sumang-ayon na po sila sa arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration na sabi nila that they clearly side with the Philippines in its exclusive economic zone. Pati na rin Brunei nagsalita. Never po nagsalita ang Brunei. Isinakop na po sila sa 10-line. I think the 10-line is 40 nautical miles out of the coast of Brunei. So medyo nagagalit din ng Brunei dahil siyempre may mga oil po sila dyan sa mga lugar na yan. Kaya, let us utilize the anger, not the goodwill, but the anger being peddled by our neighbor in the north to our advantage as a sovereign nation. Kaya, ako ay sumasang-ayon, no? I totally agree with the training, the cooperation on terms of interoperability of our like-minded sovereign nations in the region where we believe in the rule of law and freedom of navigation. So guys, di ba? Napanood nyo, di ba? So sa ngayon, siya rin mismo inamin niya na hindi talaga kaya natin kung wala yung international community o international allies natin. At ngayon, marami nga rin daw bansang nagagalit kasi yung 10-line nila guys, di ba? Dati 9 lang yan, naging 10. Sinakop na yung India, di ba? Yung Brunei. So, nagagalit na yung mga ibang bansa. At kinikilala na nga daw yung ating arbitral ruling na ating pinanalunan. So, kung sa kakapit tayo sa rule of law ng international law, mananalo tayo kasi nanalo na nga tayo, di ba, sa United Nations Convention na Law of the Sea, di ba? Nanalo na tayo dun eh. So, yung ibang bansa ngayon, kinikilala na yan. Dahil nga sa pagiging sakim nitong China sa ating West Philippine Sea, guys, na sinasakop nila. At aminin man natin, di ba? Gaya na sabi ni Zubiri, aminin natin sa ayaw natin ng gusto, wala talaga tayong laban sa China kung manumano ang laban, di ba? Di ba? Kasi nga 1 billion sila guys versus 110 million. Kung i-divide mo sa kada isang tao, ang dami mong kalaban, di ba? Kahit nga sabi ko, di ba? Kahit pitik bulag lang, mananalo ang China sa atin. Kaya nga sabi ni Antonio Carpio, yung dating Chief Justice na nagpanalo sa ating arbitral ruling, kayabangan lang. Kayabangan lang sabihin mong kaya natin. Yung real talk talaga sa totoong buhay, hindi talaga natin kaya. Kaya kailangan natin unang-una ang US.
Dahil sa US, yung China, hindi sila masyadong nakakagalaw na talagang sobrang aggressive dahil nga alam nila may treaty tayo sa US. Bukod sa US, di ba, allies din natin yung mga Japan, South Korea, France, bandang West, di ba? So, lahat yan kakampi sa atin. Kasi unti-unti na silang nabubulgar. At ang mismo mga Philippine Coast Guard nga nagsasabi. Ngayon, nasasabi na nila ang gusto nilang sabihin. Binabatikos na nila ang China. Dahil yung panahon ni Pangulong Duterte, guys, wala to. Pinagbabawalan sila kasi makita natin malamya si President Duterte sa China dahil nga BFF niya. Kasi nga, hindi natin alam kung anong pinag-usapan nila, kung ano yung secret deals nila, di ba? Yung project naman na pinangako dito, unting-konti. Gasino lang ang naibigay. Yung malalaking project, in-stop. So parang ano lang, parang nambudol lang din sila. Nagpagkaibigan kay President Duterte, pero binabastos sa abang kaibigan, di ba? Binubuli tayo. Lahat yan, marami nangyari. Naagawa ang ating teritoryo. Kaya lumalabas na talagang ang China ay tuso at walang respeto sa pagiging magkaibigan. Kaya ngayon patuloy ang pagbatikos ng ating mamamayang Pilipino. Kaya guys, ano sa tingin nyo? Tama ba yung mga suggestion no mga comment ni Idol Robin Padilla? O talagang lumalabas lang na maka-China siya at ayaw na sa mga ka-allies natin na kabaligtaran naman ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Gaya ng sabi ko sa foreign policy, sa pagkiling sa US, saludo tayo kay Pangulong Bongbong Marcos kaysa doon kay dating President Digong na BFF niya ang China na ginago lang tayo, binastos na walang respeto, di ba? Hindi kaka-vlog lang natin yung ating corals dyan sa West Philippine Sea, di ba? Para pinasabugan ng granada sa ilalim ng tubig, di ba? Talagang pinatay na. Na which is kailangan natin yan sa food security at sa mga susunod pa na henerasyon. So, hanggang dito naman guys. Baka niyo po ang susunod na vlog. Thank you very much po.